my beloved Boss Mike Cervera. Sara Diskaya. Pero papaano nga ba siya naging sentro ng Eto mga kababayan ha. Mga kababayan ko, September 24 ata ang hearing ni Digong sa Daig, sabi ni Paul Forhart. Hindi, 23. Kung hindi ako nagkakamali, 23 ha. Eto na, mag-like naman kayo. Sige na, para ganaganahan ako ng konti. Sige na, isang like lang ho dyan mga kababayan. Yung po bang may heart pa, eto na. Eto ho, ano po ba talaga ang pinanggalingan neto hong si Diskaya? Alamin natin mga kababayan, etong tinagurian na flood control queen. Nako mga kababayan, tapusin na natin to. Puro ka lang replay, sabi ni Ninang Lilito Nini. Wala na nga replay, ano ba? Eto na, alamin natin. Pasok! tinaguriang flood control queen ngayon ng government contractor na si Sara Diskaya. Pero papaano nga ba siya naging sentro ng investigasyon sa flood control scandal? Ano? Balikan natin sa agenda report ni Hannah T. Ayan mga kababayan, alamin natin. Bakit nga ba tila na kapokus lang lahat kay Diskaya? Ano po? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit nga ba nakapokus lang ang karamihan kay Diskaya? Eto na. Mga kababayan, pasok. September 23, birthday ni Digong. Yun ba yun? Tuloy. Good or bad publicity is still publicity. So, natatawa naman ako kasi kung bad man siya, nakikilala kami. People become more curious kung sino ba yan talagang Sara na yan or si Gerald na yan. Kung good publicity, di maganda din. At least along the way, nakikilala kami. Nasilip ang marangyang buhay ni Sara at Curly Diskaya matapos ang series of interviews ng ilang veteranong journalists sa kanila. Siyempre, laki daw ng bayad eh. Sino ba naman mag-aaksaya para interviewin siya kung walang walang anda, Ito ho, mga kababayan, ang kamukha ni Michael B daw. Oo nga naman, kahawig nga ni Michael B, mga kababayan. Eto na. Sabi Jinky Uno, si MC, kung mag-react sa, vlog niya, laging siya ang magaling. Sino yon? Di ikaw na. Eto na mga kababayan, Ang clip na ito galing sa October 2024 interview ng aming desk editor na si Francis Folve. Pero ang mas nag-viral, ang pag-flex nila ng kanilang yaman. Partikular ang... Grabe, lahat yan mga kababayan nawala eh. Dito ho kasi nag-umpisa yan mga kababayan sa pag-flex nila ng mga etong magagarang sasakyan. Nag-viral talaga mga kababayan kasi ang kinuha ba naman, Corina Sanchez, Julius Babaw, mga kababayan. Syempre mga kababayan, hindi ba naman puputaktehin yan? Yung iba mga kababayan nung unay bumibilib. Sabi nila ang galing-galing, nakaka-inspired. Yun naman pala mga kababayan, sa likod nun, abay, mayroon pong hindi tayo alam. Isang madilim na pangyayari na sila lang ang nakakaalam. At ngayon ay lumabas na mga kababayan. Tuloy. sandamakmak na luxury cars. And then these are the ginagamit ko talaga when we go out sa mga... Ang pagsample ng British accent ni Sara na una nang sinabing tumira siya sa UK nung kabataan niya. Ako, taga-UK nung kabataan daw, mga kababayan. Baka totoo na talagang etong si Diskaya ay British citizen, mga kababayan? I even converse with my kids in my accent, and they understand both the British accent as well as the American English accent. At ang tila public admission niya sa pagpasok sa DPWH projects. Nako. Kaya raw sila nakaangat sa buhay. Nako. Ang interviews naging daan para ungkatin ng netizens ang kanilang background. Yun na nga mga kababayan, yung mga dahil sa DPWH, kaya kami umangat ang buhay, tapos nataon mga kababayan, nasadlak at naging kontrobersyal itong DPWH sa mga ghost project. Nako, baka ukay-ukay lang. Talaga ba? Eto na. Mapa-memes, serious po. Ayan, tignan nyo mga kababayan. Yung nawala mo yung payong ng mama mo. Mama mo. Kaya ko binili itong kotse
natuwa ako sa payong. Grabe, no? Tindi, no? Kita nyo? Kaya ho yung taong bayan, galit na galit eh. Natutuwa lang dahil sa payong bumili ng isang mamahaling kotse. Tuloy. Posts o satirical captions ng mga artista, hindi natahimik ang issue sa mga diskaya. Kalaunan, uminit pa nga sa mata ng taong bayan ang lifestyle ng tinaguriang Nepo Babies. Nako! Halong galit, puot at pagkalungkot ang naramdaman ng netizens dahil dito. Siyempre, malalaman ng tao, mga kababayan, galing pala sa nakaw yung mga perang ginagastos nila, piniplex nila. Samantalang yung mga taong bayan, nagsasakripisyo sa baha. Yung mga kababayan natin, tayong mga tayo na mahihirap, mga kababayan. Mga kababayan nagsasakripisyo, lumulusong tayo sa baha. Sila mga kababayan, naka-business class, mamamasyal sa ibang bansa. Di ba? Yun ang kaibahan. Gamit-gamit yung mga pera na dapat hindi natin dinadanas, yung pong mga problema niyang pagbabaha. Biruin nyo mga kababayan ko. Mga kababayan, gastos nila yung pera natin. Naka-business class, papuntang ibang bansa. Tayo nagdurusa sa baha. Na imbis na hindi tayo nagdurusa sa baha na yan, dahil sa kagagawa ng kanilang mga magulang, ayan mga kababayan ko, anak ng tinapa. Dusa ang inabot natin. Di ba? Talagang ako masama loob ko dyan. Sa mga pagbaha na yan ilang beses na hong nababaha yung isang sasakyan ko Opo. Sa Marilao ho mga kababayan, alam nyo, sa Bulacan, ang taas ng baha dyan. Kaya etong si Joel Villanueva, nako! Ewan ko dyan. Eto na. Kasunod niyan, sumalang na sa hot seat si Sara sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Isa sa references ng mga senador ang naging interviews. Dito na rin tinanggi ni Sara ang pagkayaman dahil sa DPWH. Yun, nag-iba na yung litanya. Kung dati mga kababayan, kaya kami umangat sa buhay dahil nakakuha kami ng sunod-sunod na proyekto sa DPWH ECA. At yun na nga po ang nangyari mga kababayan, nagtuloy-tuloy na ang swerte namin. Kami na lagi ang nananalo sa bidding. Nako! At yung iba, binibili pa yung aming lisensya. Inaarkilan nila. Depende sa kung magkano yung kontrata. Kung yan ay 1 bilyon, 5% lang naman yung hinihingi ko doon. Nako mga kababayan, Boss Mike, Bukawi ako. Ay, neighbor. Yan. Yung mga leader nyo dyan sa Bukawi. Grabe, nakita mo yung mga, yung harapan ng mga club dyan. Kaya, alam mo, sino to? Si Benjamin Bernardo, may kukwento lang ako sa iyo. Alam mo ba yan? Mula dyan sa Marilao, hanggang tuloy-tuloy yan sa Bukawi. Sabi, nang dahil kay Villanueva, nawala na yung mga kabaret. Di ba? Ang kabaret dyan parang tiyanggi. Dikit-dikit ang kabaret dyan nung araw. Di po ba? Sabi mong hindi. Dikit-dikit yan, mga kababayan. Nakakasama pa ako ng mga tito ko dyan noon dikit-dikit yung mga kabaret, mga kababayan. Tapos sa labas, ang dami hong mga pick-up dyan. Kita mo? Sabihin mong sinungaling ako. Benjamin Bernardo, siguro bumubuking ka rin dyan dyan ho sa may Bukawi. Mga kababayan, napakarami hong mga pick-up girl dyan noon. Nagtatago sa dilim, parang Quezon Avenue ang dating. Tapos po, yung mga kabaret, mga kababayan, dikit-dikit. Dikit-dikit. Tapos po, mga kababayan, may mga nag-go all the way dyan nung araw. Alam nyo ho yung all the way? Yung pong sumasayaw ng hubot-hubad. Nakakatatlong set. 3 set. Parang ginagawa ni Maharlika sa Alibangbang. Unang set, sasayaw ng kompleto damit. Sasayaw ng ganyan niya, mga kababayan. Di ba?
Tapos mga kababayan, ikalawang set, mga kababayan, naka-two-piece. Naka-brat panty na lang yan. Dadahan-dahan yan. Yung iba, gumagapang pa. Tapos yung iba mga kababayan, doon sa may tubo, mga kababayan, aba, kumikinod ng kumikinod. Di ba? Hanggang matapos yung isang set. Eto na mga kababayan, yung final, ang pinakaantay ng mga lalaki. Mga kababayan, lalabas mga kababayan, dinadahan-dahan na ho. Wala na yung pantaas, pambaba na lang. Dinadahan-dahan ng mga ganyan, mga kababayan, dinadahan-dahan. Ibinababa na ho yung panty, mga kababayan. Wala, stick na yan, tapos, meron pa. Hindi pa nagtatapos doon. Pagkatapos sumayaw sa itaas, mga kababayan, mga kababayan, yung mga lalaking mga umiinom, yung may mga mesa-mesa, paiikutin yung babae na hubot-hubad. Huwag niyong itanggi yan. Di ba? Paiikutin yung babaeng nakahubad, mga kababayan. Tapos, yung mga lalaki kahit nakapantalon, naka-short, at saka naka-t-shirt, nakasando, kung ano man damit, Kaya kapag kayo pupunta sa mga ganyan, mag-brief na lang kayo para isang baba na lang ba? Mga kababayan gaganon lang kayo ng babae, tapos yayakapin kayo, tapos kayo, ingungud-ngud kayo sa mga suso. Naalala ko tuloy yan, di ba? Alam ko yan, yung petals, doon sa harap ng SM yan. Tignan, ganon yan. Mga kababayan, grabe, tindi. Yun eh. Mag-brief na lang para isang na lang, di ba? Kala mo ba hindi ko alam yan? Hanggang doon yan. Kaya nawala yung mga yan, alam nyo, hindi ho doon dahil kay Villanueva, hindi ho. Dahil po yung harapan ng kahabaan, aminin mo, Benjamin Bernardo, yung kahabaan ng Bukawi na yan, binahayan ng, ang tagal-tagal na naitaas yung kalsada. Pinagbabahayang mga yan. Di tumaas yung kalsada. Nung araw sa kalsada bumaba, tinambakan, tinaas, di napunta sa mga club, wala na. Nagsara na sila, malulugi na. Paano hindi magsasara yun? Sige nga. Di ba? Tawag dyan sa mga kabaret nung araw, sa madulas na lugar. Talaga ba? Sa Gala Theater, galing si Maharlika. Grabe. Di ba? Petals. Eto, kukwento ko sa inyo yung petals. Siguro naman yung mga kasi merong nagko-comment ng petals eh. Alam nyo ba yan? Sa petals, yung unang naanakan ni Coco Martin na babae, yung artista doon sa babae sa Breakwater, yun naging best actress eh. Galing doon. Ganon din ang ginagawa mga kababayan, nagbuburlis. Tapos sumasayaw. Yun yung tatlong set at saka yung paikot. Kung saan-saan mga table pumupunta. Yung naanakan ni Coco Martin, kita nyo mga kababayan, na marami kong kwento eh. Yung naanakan ni Coco Martin na si Catherine. Yan. Si Catherine yun, galing doon sa petals. Totoo yan, mga kababayan. Galing doon. Gumano rin. Ako, totoo mga kababayan Naikutan ako nun mga kababayan eh. Niliad-liadan ako ng gusto nun eh. Doon yan sa petals galing, mga kababayan ko. Wala po talagang dyan walang joke dyan. Naalala ko. Sa totoo lang, naalala ko. Di ba yung petals sa looban pa yon. Pagbaba mo, may sa kanto, may lugawan. Diyan, pagpasok mo doon sa gilid, may lugawan yun eh. Dito naman may mga bilihan ng mga sigarilyo, mga prutas, papasok ka pa, lalakad ka pa sa loob. Pagpasok mo doon, merong mga sasalubong. Yung mga manager, yung mga naka-coat na gano'n. Sir, VIP ba sir? Gano'n, sir, mag-isa lang ba kayo sir?
Sir, may bago tayo, may bago. Di ba? Yan ba lagi? Nire-raid? Oo nga. Oh, yan. Oh, location. Yan yung ano, yung papunta ng ano ba yung kanto na yan? Papuntang yung eskwelahan. Ang tawag Lias, ano? Oh, sa Lias, mga kababayan. 'Di ba? Sa Lias 'yan. Oh. Ha? Oh, nagkukwento ko. Si Jen Angeles Wait lang. Oh, tatapusin ko lang 'to. Sige na. Mga 10 minutes. Si Jen na nakikinig sa kwento, mga kababayan. Alam nyo na, ha? Putik na yan. Ayan, tuloy-tuloy na ho yun, mga kababayan. Tuloy-tuloy ho yun. Hanggang doon, aabot sa harapan ng mga Villanueva. Lang yan na yan. Di ba? Ito na, mga kababayan ko. Tuloy na natin to kasi ito walang yato. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station Itong si Benjamin Bernardo, malamang suki ito. Oo. Malamang suki ito. Yung sinasabi mong lugawan, buhay pa yung mga kubo-kubo ron. Nasaan na ba si Benjamin Bernardo? Buhay pa yung kubo-kubo ron. Ano ka ba? Di ba? Yung mga kubo-kubo ron? Pagpasok mo doon, kagano. Di ba? Buhay pa yon, mga kababayan. Dami, taga dyan ako and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Ang balita ko, doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong? Oo nga. Siyempre, ano naman pakialam mo, Jinggoy, Oo. Naiinggit ka lang yata. Banatan natin si Jinggoy kaya. Naiinggit. Oo, tuloy. Tama ba? Sir, yes po. Doon din na-discovering ang luxury car. Grabe dami. Tapos biglang nawala yan lahat, mga kababayan. Di ba? Ito ang dami-dami, biglang nawala. Biglang 3 na lang daw yung natira. Binili pala sa isang car dealer na may issue sa smuggling. Nako, kita nyo. Binili daw sa car dealer na may issue ng smuggling. Abay, gumagawa rin ng illegal. Oo, ganun talaga yung mga illegalista, magkakakilala. Yung mga illegalista, mga kababayan, magkakakilala. Siyempre, pwede nilang ipatago yan sa kanila. Di ba? In less than a week, kinumpiska ng customs ang 12 luxury cars ng mga diskaya. Nako. Tinanggi na rin ni Sara ang paggamit ng taxpayers' money para bilhin ang kanilang mga sasakyan. Nako. Pero hindi naniniwala ang isang senador dito. Siyempre, sino ba naman maniniwala sa'yo na hindi galing sa taxpayer money yan? Hello, Boss Mike. First time ko to. Mag-hi dito, watching from Albuquerque. Ano yan? Saan yan? USA. Yun, Shoutout sa mga taga-Amerika. Kita tayo soon, ha? Ito na. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Rodante Marcoleta, taong bayan na raw ang bahalang humusga sa kanila. Matapos ang Hindi pwedeng ganun. Taong bayan, gumawa kayo ng aksyon. Panagutin nyo. Bobo rin talaga. Nako. Di ba? Abay, panagutin ninyo. Bakit taong bayan nyo? Sa taong bayan nyo ipapasa. Ano ba naman kayo? Panagutin ninyo, gumawa kayo ng paraan para mapanagot tulad ng ginawa ni Pangulong Bongbong. Diba? New Mexico. Yun pala yun. Yun. Eto na. Sinubukan ng aming team kumuha ng panayam mula kay Sara, pero hindi ito nagpa-interview. Sa parehong araw kasi, Hindi na magpapa-interview Untold Secrets of Discayas, Untold Secret. Ayan na nga. Ito na. lumitaw ang isang Verifiles column na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Eusebio ng Pasig City. Nako, yun naman pala kamag-anak ng Eusebio. Pinahamak ka ng kamag-anak mo. Yung Eusebio, gigil na gigil kay Biko Kasi si Biko lang ang nakatalo dyan sa mga Eusebio.
muno for around 3 decades. Batay sa kolum, maternal uncle daw ni Sara si dating Pasig City Mayor Vicente Eusebio. Nakatulong daw ang mga Eusebio sa pagkuha ng mga proyekto sa lungsod. Nako, yun naman pala eh. Oo. Pero tinanggi na rin ni Sara ang koneksyon sa mga Eusebio sa Nako. kasagsagan ng kampanya sa midterm polls. Nako. Ganito rin ang mensahe ng kanyang legal counsel sa amin. Attorney, kaibigan ko yan, mga kababayan. Wala po sila koneksyon sa mga Eusebios. Dumaan po sila sa tamang proseso, lahat po dumaan sa procurement law. Salamat po, sabi ni Attorney Samaniego. Jack Patty, yung smuggler ay si ano? Oy! Talaga ba? Oy! Eto na. Dumaan din daw ang lahat ng kanilang proyekto sa batas. Nako. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel makakuha ng panig ni dating Mayor Bobby Eusebio. Nako. Binalikan ng BNC ang nooy panayam ni Folve sa mag-asawa. Ibinahagi ni Sara doon ang dagok nila sa pangungutang para lang makaraos sa buhay. Diba? May drama, syempre. May drama. Sa bawat tagumpay, kailangan talaga may drama. Pupuntahan ko at magpapapicture ako. Interviewin ko, ha? Para sa inyo, interviewin ko si attorney. Tuloy. Panahon daw ito ng Bagyong Ondoy, taong 2009. Nako. Awang-awa ka sa sarili mo, nakakuha ka nga ng pera, tapos naglalakad ka, tumutulong-luka. Hindi mo alam kung paano mabayaran yung pera na yun. Tsaka hindi ko alam kung paano makauwi kasi sobrang lalim na ng baha, naglalakad ka. Kita nyo, nasubukan nyo pala yung lalim ng baha, tapos hindi nyo man lang inayos yung mga proyekto nyo sa flood control? Kaya nagbabaha yung lahat ng lugar sa Kamaynilaan, Karatig Maynila at sa mga probinsya. Di po ba? Dapat pag na-experience mo yun, wag mo nang iparanas sa iba. Pero kayo, dahil sa pagkasilaw sa kwarta, anong ginawa nyo? Hinayaan nyo ang taong bayan. Ninenok nyo ang pera ng bayan. Kung saan-saan na lang para lang makauwi. Sa kasagsagan daw ng pagdaan nila sa butas ng karayom mula 2003, ang taong sinimulan ang St. Gerard, hanggang 2014 nang magsimula silang makaraos dahil sa isang construction project. Dahil daw sa isang construction project noong 2014, eto na mga kababayan, limpak-limpak ng salapi. Ngayon naman, pagbabato ng putik ang inabot ng St. Gerard mula sa flood survivors at mga aktivista para kalampagin ang pamilya Diskaya. Grabe, no, mga kababayan, kita nyo yung mga pagbumabaha, yung mga inaanod po sa may Pasig River, Di ba may mga eksenang ganon? Yung pong yung mga umaagos nandoon sila sa ibabaw ng mga water lily. Sino nakapanood nun, mga kababayan? Tapos, nung umilalim sa may tulay, mga kababayan, biglang nawala silang lahat, Kawawa yun, may mga bata, may mga matanda, di ba? Ilang katao yun, ang dami nila. Habang umaagos yung tubig, kaya pala yung St. Gerald na blacklist, then LIP noong 2016 dahil kay kanino? Malamang kay Bongo, diba? Siyempre, nagkaroon sila. Undoy yun. Undoy nga yun. Bagyong Undoy yun. Jack Patty. Elizabeth Andal. Marikina River yun. Marikina River ba yun? Yun. Doon nga yun. Mga kababayan. Sa di umano'y maanumalyang flood control projects nito. Yun. Sabi, isa lang nakaligtas yata doon. Talaga? Miss Au? Pagoda. Doon yun. Sa may Bukawi. Diba? Pagoda. Sa Bukawi yun. Marami ring namatay yun eh. 90s yata yun. 80s yata, hindi ko na matandaan. Yung pagoda tragedy, sige tuloy. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Ang tanong, mga kababayan, ito bang mga Diskaya haharap pa sa pagdinig o tumakas na? Our beloved Boss Mike Severa.